Talagang nakakaputok ng botse sa mga Pilipino. Di na napigilan ni Senator Risa Hontiveros ang mga salitang yan sa gitna ng mga ulat na nakalabas na ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo. Ipinagbigay alam na raw ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Center for Transnational Crime ang Philippine passports ni na dismissed Mayor Guo kasama sina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong. Sa madaling salita, nasa level na raw ito ng Interpol o International Criminal Police Organization. Ang implikasyon daw nito, hindi lang mahihirapan, kundi mapipigilan na magamit pa ang Philippine passports nila. Ibig sabihin, dahil officially ni-notify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime, ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. So malinaw na ito, ang pagkatao ni Guo Huaping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila, sa Interpol, dahil kasabwat sila. Nagsisimula ng lumiit talaga ang ginagalawan ni Guo Huaping at ng pamilya niya. Sa ngayon, magkakasanang pagdinig ang Senado sa susunod na linggo kung paano nakalabas umano ng bansa si Guo at aalamin kung sino ang mga naging kasabwat at naging pabaya. Hindi naman kinahagat ng senadora ang impormasyon mula sa kampo ni Guo na naniniwala sila na narito pa sa bansa ang dating alkalde. Kailangan daw itong patunayan ng pagpapakita mismo ni Guo. Diba? Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa Ilbo nga. Ilbo ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, 'di ba? Ayon naman kay Senate President Francis Escudero, may niluluto na ang Senado na kaso laban kay Guo na nauna nang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian kasong perjury. Nag-usap na kami, ni-refer na namin sa Senate Legal. Pinag-aaralan nila kung sino ang gagawa ng affidavit. Kasi siyempre, hindi naman si Senator Win at si Senator Risa mismo ay may personal knowledge. Ngayon naman pinakakansela na ng opisina ng Executive Secretary ang pasaporte ni Guo. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakikita namang ito na ang magiging mitya para maproseso ang pag-aresto at pagpapauwi kay Guo sa Pilipinas. Ayon sa PAOK, posibleng maging paraan ito para makapaglabas ng Blue Notice at Red Notice sa Interpol laban kay Guo. So kapag nakansela na po ang mga pasaporte na mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to transfer them to the Philippines. Bukod sa pagkakansela ng pasaporte ni Guo, isa pa umanong paraan para mahuli sa Interpol si Guo kung magkakaroon na ng resolusyon sa Department of Justice sa qualified human trafficking complaint laban sa kanya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.